Magandang araw po. Kailangan ko po ng test na pangbuntis. Estudyante ka pa ba? Malapit na akong magtapos. Ang mga estudyante ngayon, wala na pang pag-iingat sa sarili. Magpa-blood test ka na at magbayad. Kailangan pa magpa-draw ng dugo? Magkano po yan? 60. Ang mahal naman. Pwede po bang bawasan? Nagbuntis ka nga tapos wala ka pang 60? Eto na lang, libe. Nasaan ang lalaki? Dapat siyang managot sa nangyari. Baka may laman ng card na to. Hoy, yung card mo. Supreme Black Card? Yan yung card na kailangan ng 50 million na deposito para mag-apply. Siya to. Tiyak na siya. Maligayang pagdating po. Uy, di ba ito si Lin Jiao Jiao, Campus Beauty at Honor Student? Zhu Yao, Xu Tong. Anong Campus Beauty yan? Ang bait-baitan mo pa sa eskwela. Bago ka pa nga magtapos. Hay, nagpapakaganda na agad sa club. Lin Jiao Jiao, baka narinig mo lang. Darating ang binatang Ginoo ngayon kaya nandito ka para subukang sumalok ng swerte. Anong binatang Ginoo yan? Dumating lang ako para sa work study. Munting babae ka. Inakala mong maaakit mo ang prinsipe? Umalis ka. Umalis. Paumanhin, paumanhin, paumanhin. Paano ka tatangging makikipagtalo sa prinsipe? Tumigil. Ginong Jingting, huwag kayong makialam sa kanila. Uminom na tayo. Kunin ninyo ang pinakamagandang alak ng club. Humingi kayo ng paumanhin kay Ginong Jingting. Opo. Ayos. Basta, malampasan ko lang ang gabing ito. Makakakuha na ako ng tuition para mag-graduate. Halika, Kuya Jingting, inom ka. Kuya Jingting, iinom ako para sa'yo. Karaniwan por, malamig ka sa akin. Saan ka tatakbo ngayon? Pasensya na kanina. Ito ang alak ninyo. Kanina, hindi ko napansin. Ayos itong babae maganda ang dating. Ano pa hinihintay mo? Buhusan mo na ng alak. Pasensya na. Taos pusong pasensya na talaga ako. Walang bagay. Ano namang silbi ng paghingi ng paumanhin? Nasisira ang mood ng binatang Ginoo. Hinahanap mo ang gulo. Pasensya na. Kanina sa pintuan, sinira mo ang saya ni Jingting. Ngayon pa, lumalapit ka pa. Kitang-kita kung sinasadya mo. Pigilin ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Umupo ka. Inumin mo ang alak ni Jingting. Sabi ko, tama na. Hindi tama. May mali sa alak na ito. Anong ginawa mo sa alak ko? Nilagyan mo ng gamot si Jingting. Ako lang. Gusto ko lang kay Gu Jingting ng kaunting saya lang. Nilagyan mo ako ng gamot! Mabilis, humingi ka ng tawad kay Jingting. Lumayas. Kayong lahat, lumayas kayo! Ito ba ang kapangyarihan ng prinsipe? Kung may magtanggol sa akin ng ganito, siguro hindi na ako mabubuli ulit.
At ikaw, Anong gagawin mo? huwag ka na magpanggap. Hindi mo ba sinasadya? Nalapitan ako. Hindi ako. Ito ba ang unang beses niya? Kung may ginawa ako, mananagot ako. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Pahiram ka ba ng kaunting pera? Aha, ang mga babaeng lumalapit sa akin lahat, may dalang layunin. Magkano? 6,000. 60,000. Ang tapang mo talaga. Ako. Hindi pa sapa. Hawakan mo yan. Ano man ang gusto mo, makukuha mo. Pero simula ngayon, huwag na kitang makita pa. Binatang Ginoo, sinabihan ako ng matriarka ng pamilyang ko na sunduin kayo. Hindi raw karaniwan sa kanya ang pakikipagbalikan sa babae. Ngayon, parang nagbago na. Ito ang telepono ni Jingting. Kung kailangan, tawagan ninyo siya. Ang ate ninyong yan, perditang babae. Hindi namin alam kung nasaan siya ngayon. Oo nga, ilang oras na tong hindi umuwi. Hindi namin alam kung saan siya gumagala. Babalik siya. Papatayin ko siya. Ay, bumalik ka pa naman. Huminto ka dyan. Iyan na namang babae. Sinabihan ka naming maglabas ng 200,000 para bilhan ng bahay ang kapatid mong lalaki. At tinakas mo pa ang bahay. Buntis ka pa raw ngayon. Nagalok si lolo mo ng 500,000 bilang dote. Kung magpapakasal ka lang doon, lulutas yung problema ng buong pamilya. Ngayon, hawak mo yung tiyan, babalik ka na, may malaking sikmura. Magkano ka na lang ba ngayon ng halaga? Buntis ako. Pero sarili kong usapin yan. Hindi ako ipapalit lang para kumita kayo. Hula talaga. Ikaw! Ate, huwag kang sumuko. Ipalaglag mo ang bata. At magpa-opera para ayusin yon. Si matandang muna matanda na siya. Siguro, hindi niya malalaman. Hindi ko kayang ipalaglag ang bata. Ginagamit ninyo lang ako. Ang bata lang ang tunay kong pamilya. Kung hindi mo ipalaglag ang bata, may pera ka ba para mag-anak at magpalaki? Buntis ka na, aba. Halata naman. Magkano na ang halaga mo ngayon? Wala kang dapat makialam. Ako na ang bahala. Ikaw pa, ang tatigas mo. Sinasabi ko sa'yo, ngayong araw din ipapalaglag ka namin. Gusto mo man o hindi, palalaglagin ka namin. Sige, tatawagin ko pa si matandang mo. Ibebenta ko ang ate ko sa kanya ng harapan. Anong ginagawa ninyo? Doktor, kamusta ang lola ko? Kakakabig namin kanina si Lola. Inigamitan namin siya ng buong pagsusuri. Wala namang mukhang malalang problema. Baka sobra lang ang pagnanasa niya ng apo na lalaki. Naging sakit yata dahil sa matagal na. Pag-aalala, kukunin lang namin ang resulta mamaya. Tingnan muna natin, saka tayo magdedesisyon. Salamat, doktor. Maraming salamat po. Oh, tagapamahala pumunta ka at maghintay dyan. Sige. Lola, buti na lang, wala kayong malubhang problema. Kung hindi, pagbalik ni Lolo, sasabihin niya na hindi ko kayo naalagaan ng maayos. Anong ibig mong sabihin? Na wala namang malala. Nababahala na ako. Hanggang mamatay na yata. Anong inaalala ni Lola? Hindi ba klaro? Mauubos ba ang lahi ng pamilyang Gu? Napakahirap ng dumami ang mga anak namin. Ilang henerasyon na ang iisa lang ang naiwan. Maaga pa nang nawala ang magulang mo. Ikaw na lang ang natitirang pag-asa. At eto pa, ang nangyari sa'yo parang hindi ka naman nababahala. Kung ganito lang, talagang mauubos ang lahi ng pamilyang Gu. Lola, si Jingting abala sa trabaho ngayon. Handa ako maghintay. Maghihintay pa ba kayo? Kung maghihintay pa tayo, baka ilibing na nga ako bago tuluyang mangyari. Lola, malusog naman po kayo. Sana'y mabuhay pa kayo ng mahaba.
Mas maganda kung magkaanak ka agad kayo ng isang mataba at malusog na apo na lalaki. Tapos wala na akong iaalala, naiintindihan? Yaw. Bukasan, tawagin mo ang mga magulang mo. Ayusin na natin agad ang kasal na ito. Oo, susunod ako sa utos ni Lola. Lola, ako mismo. Anong ibig mong sabihin na ikaw? Pinabayaan mo ba talagang mamatay si Lola? Kakontento ka na ba dyan? Ganito na ang desisyon. Bakit naaalala ko ulit ang babaeng yon? Tayo na. Kayabangan ninyo, nakakahiya kayo. Kamusta po? Anong gagawin ninyo dito? Ang anak kong babae ay nag-aaral pa. Pero nabuntis siya. Pumunta kami para magpa-abort. Hindi. Ayoko magpa-abort. Hindi yan nasa iyo ang desisyon. Napakabata pa niya na buntis na. Ano ba siya? Oh, walang pag-aalaga sa sarili ang mga babae ngayon. Ito raw ang tawag ni Jingting. Kung kailangan tatawagan namin siya. Palaging umiikot-ikot at wala namang ambag. Hindi siya nagpapadala ng kahit isang piso. Ingrating babaeng yan! Papatayin kita! Huwag na delikado yan sa pagbubuntis. Anong sanggol anong sinasabi nyo? Sabi namin, para magpa-abort kami. Huwag kang makialam, lumayas ka! Sabi ni matandang mo, hanggat hindi ka pa nanganak, itinuturing ka pang dalaga. Handa siyang magbigay ng 150,000 bilang pamanhikan. Hindi ko papalaglang ang bata. Hindi rin ako papakasal sa kanya. Kung hindi ka papakasal kay lolo mo, saan manggagaling ang pera? Walang pera, paano magpapakasal ang kapatid mong lalaki? Kayo ang humihingi ng pera. Meron ako. Ang singsing na ito ay may malaking halaga. Ibibigay ko na ito sa inyo ngayon. Nabibili yan sa halagang 9.9. Kasama pa ang padala. Sino ninyo niloloko ng sirang gamit na yan? Huwag! Ngayon, ang aming munting anak na si Joe Yawa at ang engagement kay Gu Jingting na makapagsanib sa nangungunang pamilya ng lungsod na maging kamag-anak ng pamilyang Gu, isang malaking karangalan para sa pamilyang Zhou. Lolo Joe, nagbibiro lang kayo. Ako, isang matandang lola mahigit 70 na ako. Inaabangan ko ang aking pinakamamahal na apo na magkaroon na ng sariling pamilya agad para mahawakan ko na ang magiging great-grandchild ko. Talaga. Bakit hindi pa dumarating si Jingting? Oo nga. Anong oras na ito? Bakit hindi pa siya dumarating? Kuya Jingting, gusto ko pa. Yung gown na inihanda ng pamilyang Gu para sa unang ginang, pwede mo bang ibigay sa akin? Para sa atin, kasunduang pang negosyo lang ito. Linawin mo ang posisyon mo. Tungkol sa damit na iyon, kapag may pagkakataon ka maging tunay na unang ginang ka na, mamaya na. Kung wala kang pera, magpakasunod ka at mag-asawa kay matandang mo. Ipalaglag ang bata! May pera ako, totoo yan. Sandali, iisipin ko. May pera ang tatay ng bata. Babae ka lang. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kung may pera ang tatay ng bata, dadalhin ka nito sa ganitong kalagayan. Totoo, may pera siya. Kapag nakontak mo siya, ibibigay niya kahit anong kailangan ninyo. Talaga bang nakakabit siya sa isang mayamang lalaki? Huwag mong sabihin na di kita binigyan ng pagkakataon. Tumawag ka na sa tanga niyang yan. Oh, kung peking mayaman pala yon. Tapos ka na. Akala ko kaya akong harapin to mag-isa. Hindi na kailangang makita ang mayabang mong mukha. Di ko inakala na sa huli kailangan ko pa rin humingi ng tulong sa'yo. Hello? Gu Jingting, ako si Lin Jiao. Saklolo, tulungan mo ako. Lin Jiao. Sino ka? Lin Jiao. Alam ko na may masamang balak ka. Gusto mong lumandi kay Jingting. Wala naman ako. Pakiusap na. Masasabi mo ba sa kanya ako? Sasabihin ko sa'yo. Si Jingting, malapit nang maging fiancé ko. Pagkatapos, magiging asawa ni Joyao siya. Walang hiya kang babae. Kung lalapastanganin mo siya, muli parurusahan kita. Pinaglalaro lang to ng lalaki, di ba?
Nasaan ang pera ng mayaman? Kung wala nga naman. Huwag kang magtaka kung hindi na ako magpapakatino. Anong balak mo? Ngayon, pamilyang Gu at pamilyang Joe Ay parang isang pamilya na! Batiin natin si Prinsipe at si Xiaoyao habang buhay na magkasama. Batiin natin si Prinsipe at si Xiaoyao maligayang pagsasama. Habang buhay na magkasama. Maligayang pagsasama. Tara, mag-toast! Binatang Ginoo, sandali! Binatang Ginoo, naalala mo ba 6 na buwan na nakalipas yung babaeng nakita mo sa club? Yung sinasabi mo, yung babaeng gahaman? Kakatagpo ko lang siya sa ospital. At halata, buntis siya. Mukhang mga 5 hanggang 5 na buwan na siya. Sinong buntis? Paano naman? Hindi naman ako. Ay, binatang Ginoo, malaki ang posibilidad. At tingnan mo kasuotan niya. Napakapayak talaga. Mukhang hirap talaga ang buhay niya. Imposible naman. Binigyan ko siya ng 60 million. Hindi makaipon ng pera. Bakit pa niya hahawakan ng batang yon? Tinutulak ko siya palabas hanggang mamatay siya. Oh, binatang Ginoo, tingnan ninyo, nag-usisa na ako. 59,990,000.9,990,000. Sa 60 million, gumastos lang siya ng 10. Hindi ba siya materialista? At yung sapuna, yung ginamit niya yon para bumili ng Ano yun? yung pregnancy test. Ano ang silbi nun? Umalis ka na. Gago? Siyempre, para malaman kung buntis siya. Buntis? Kakita ko lang kanina. Parang pinipilit siya ng kanyang pamilya na mag-abort. Parang binubugbog siya para magpagamot. Anong pag-a-abort? Gu Jingting? Ano ba talaga ang nangyayari rito? Jingting, kuya. Huwag mong pakinggan ang sabi-sabi ng butler. Ipagpatuloy na natin ang engkwentro ng kasala. Ang kasalang hindi na matutuloy. Gu Jingting! Ano ba ang ibig mong sabihin nito? Gu Jingting, dahil lang sa isang babae, iwan mo ako? Ako ang may pananagutan sa kanya. Gu Jingting! Mag-isip ka muna! Kapag lumabas ka sa buluwagan ng pagtitipon, putol na ang ugnayan ni na pamilyang Gu at pamilyang Zhou. Gu Jingting, saan ka ba napunta sa puso mo? Hindi ako importansya kahit kaunti? Sinasabi mo ba na may kahalili na ang Gu? Malamang ay sa binatang Ginoo ito. Ayos na yun. Dali! Dalhin ninyo ako para makita bilis. Walang halaga ang singsing. Iniwan ka pa ng tatay ng bata? Sa mundong ito ako lang, ang iyong inang alaga. Ang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Maging masunurin ka. Paputulin mo ang bata sa tiyan mo. Mag-asawa ka na. Kailaw mo. Hindi ako mag-aasawa sa kanya. Hindi ko maaabutan ng bata. Hindi kayo mga tunay kong pamilya. Ang bata ang tunay kong pamilya. Kung ayaw mo sa akin, ibebenta na lang kita ng ina mo. Wala na akong mabigat na konsensya. Saan ang asawa na binili mo para sa akin? Tumating ka na, law mo. 150,000, ayos yan, di ba? Bakit ang laki ng tiyan niya? Ito, hindi ba sinabi mo kanina ang ate mo ay bagong grad lang sa kolehiyo? Ngayon nagiging tatay na ako? Huwag magmadali, huwag magmadali. Ipapaterminate na lang natin ang pagbubuntis. Gagawin ko na ngayon. Magkano? 6,000? 60 million. Ang tapang mong humingi! Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Wala ring tawag mula sa'yo. Bilisan. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Anak, tiisin mo. Kung hindi namin ipapaterminate, hindi kami makakakuha ng malaking halaga. Bilisan ninyo! Mas mabilis pa! Lolo mo, huwag kang magmadali. Ayusin ko agad ito. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Ako na ang gagawa. Pigilin ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Anong gagawin niyo? Bilisan ninyo. Dali! Anong gagawin mo? Mula ngayon, ikaw na ang magiging asawa ko. Pero buntis ka ng iba. Siyempre ipapaabort ko yan. Tumigil kayo. Tingnan natin kung sino ang mga ahas na gumalaw sa anak ko.
Tingnan ninyo kung sino sa inyo ang aakalain na gamutin ang anak ko. Sino ka ba? Bakit mo sinaktan ang nanay ko? Pasensya na. Nahuli ako. Huwag kang matakot. Simula ngayon, aalagaan kita at ang bata. Si Lin Jiao ang unang ginang ng pamilyang Gu. Kung aapiin ninyo, siya ito'y paghahanap ng kamatayan. Wag! Wag tulong! Doktor, kumusta siya? Nasalba ang parehong sanggol. Dalawa? Oo, kambal. At siya, kumusta naman siya? Wala namang malubhang pinsala sa katawan niya. Pero malubha ang malnutrisyon. Kung hindi siya maalagaan ng maayos, maaari itong mag-iwan ng permanenteng problema. Sige, salamat. Alagaan ninyo siya ng mabuti. Pasensya na. Sobrang pagkakautang ko sa'yo. Ang anak ko, Huwag kang mag-alala. Ligtas ang bata. bakit ako napunta rito sa ganitong marangyang kwarto? Huwag kang gumalaw. Hindi ko kayang tumira rito. Simula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala sa kahit ano. Ako ang tatay ng bata. Ako na ang mananagot hanggang sa dulo. Iiwan ko ang batang ito. Hindi ibig sabihin na gusto kong ikaw ang managot. Alam ko. Noon, nagkamali ako tungkol sa'yo. Lahat ito kasalanan ko. Pangangalagaan kita. Mula ngayon. Aba, anak ngayon mo lang nalaman? Bakit hindi mo ginawa ng mas maaga? Lola, bakit po kayo nandito? Ay, anak, pinahirapan kita. Hindi po. Ay nako, ang saya naman. Ngayon na ganito buntis ka ng 2 anak ng pamilyang Gu. Ikaw ang utang na loob ng pamilyang Gu. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon isa na tayong pamilya. Aayusin ni Lola ang kabayaran ninyo. Lola, kaninang hapon, iniwan ko sina Zhou Yao at ang pamilya niya doon. Hindi po ba kayo magagalit? Na-verify ko na. Yung tawag na hindi mo nasagot ay sinagot ni Zhou Yao para sa'yo. Sadyang hindi niya sinabing iyon sa'yo. Halos nauwi sa kamatayan ng 2. Napakasamang loob ni Zhou Yao. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Simula ngayon, manatili ka at makasama si Jiao Jiao ng payapa. Ako na ang bahala sa usapin ng pamilyang Zhou. Ibigay mo rito? Ito nga, ngunit ang pamilyang Gu namin ng Banzi na ito, pamana ng salin lahi. Karaniwang ipinapasa lang ito sa pangunahing manugang na babae. Ngayon ito na ang iyo. Hindi. Lola, napakamahal po nito. Hindi ko kaya tanggapin. Kunin mo na. Ito ay pag-aari ng pamilyang Gu! Isang yaman na pinamana mula sa mga ninuno! Paumanhin po. Hindi ko sinasadya. Anong sinasabi mo? Huwag mong takutin ang bata. Lola, babayaran ko po kayo. Kahit wala pa po akong pera ngayon. Pero sisikapin ko pong humanap ng paraan. Anong sinasabi mo, bata? Lumang bagay lang yan. Wala namang halaga. Kung mabasag, mabasag na. Basta, papalitan ka ng mas maganda ng lola. Kunin mo na at itago para hindi nakasagabal dito. Ito namang inawa ng pamilyang Gu sa ngalan ng unang ginangang pondo medikal. Kahit sino sa hinaharap mga buntis na mahihirapan sa pera lahat ng gastusin ay sasagutin. Ito namang inawa rin sa ngalan ng unang ginangang pondo pangkawang gawa na partikular na tumutulong sa mga batang hindi makapag-aral dahil sa kakulangan sa pera. Lola, napakabuti po ninyo. Mapapalad po kayo. Magpahinga ka na ng mabuti. Bukas, dadalhin na kita ng lola sa bahay. Maligayang pag-uwi po sa inyong tahanan, unang ginang. Halika at umupo dito. Ciao, ciao.
Napakahirap ng pinagdaanan mo. Hindi po, sanay na po ako. Ang ito naman. Ito ang paunang regalo ng lola para sa'yo. Kunin mo na. Hindi po, Lola. Sobrang mahal po nito. Hindi ko po ito matatanggap. Pulseras lang naman ito. Mula ngayon, ang buong pamilyang Gu ay pag-aari mo na. Unang ginang, siya po ay ang mag-aasikaso sa inyong araw-araw na pangangailangan. Si Nang Wang. Ito po si Nang Zhang, aming senior na nutritionist. Gayon din po si Nang Yu na mag-aasikaso sa prenatal care. At ito, si Nang Shu, aming parenting expert. Magandang araw po, unang ginang. Magandang araw po sa inyong lahat. Unang ginang, ito ay espesyal na inihanda para sa inyo. Gamot para sa maayos na paglilinang ng sanggol. Ang mga sangkap ay mula sa buong bansa at tinala sa pamamagitan ng air freight. 3 oras na inilalaan ng lola para lang maasikaso ito ng maayos para sa inyo. Hindi ko inakala na marami pala na nagmamalasakit sa sanggol na ito. May problema ba? Masyadong mapait ba ang gamot? Hindi po. Sobrang nantig lang ako. Salamat. Anong sinasabi mo naman? Tapos na. Inom ka na. Ginang. Nasaan ang damit ng unang ginang? Nakaayos na rin po. Tinala lahat mula sa buong mundo. Mataas ang kalidad ng paggawa. Ciao. Tingnan mo to. Ginawa ayon sa sukat mo. Mga custom na damit. Hindi na po kailangan, Lola. Sanay na po akong magsuot ng sarili kong kasuotan. Kailangan mo lang sanayin ang sarili. Mula ngayon, titira ka kay Jingting. Ipag-aalaga niya ang mga pangangailangan mo. Ayos lang po, Lola. Kaya ko naman po mag-isa. Hindi pwede yan. Pagising ka sa gabi para uminom, o pupunta ka sa banyo paano kung madapa ka at mapasama ang bata? Hayaan mong alagaan ka ni Jingting. Tradisyon yan sa pamilyang Gu. Walang dapat ikahiya. Ganoon din ang pinagdaanan ko dati. Ganun ba? Sige, pagod ka na, di ba? Tayo na. Magpahinga tayo. Tayo. Tara. Nasabit ang buhok ko. Sandali. Aalisin ko yan. Naalis na. Anong ginagawa mo? May isang napakahalagang bagay. Kailangan kitang makasama. Siya ba? Bukas may inihanda akong salo-salo. Kailangan kitang samahan roon. Anong iniisip mo? Hindi naman. Kasi hindi pa ako nakapunta sa isang salo-salo. Walang problema. Nandito ako. Bukas, si Fuling ibibigay sa'yo ang isang damit. Isuot mo ito, ha? Magpahinga ka na. Binatang Ginoo. Anong nangyari sa'yo? Wala. Ang salo-salo bukas ng binatang Ginoo handa na po. Bukas, ipapahayag ko sa publiko na si Lin Jiao ay unang ginang ng pamilyang Gu. Tingnan natin kung sino pa ang aaatakang saktan siya. Bakit hindi pa dumarating si Jingting? May isang taong napakahalaga sa akin. Darating siya ngayong araw. Pumunta ka na muna sa salo-salo. Narinig mo na? Ngayon, si Jingting ay sa salo-salo ay pinapahayag ang kanyang napapangasawa. Hindi pa alam kung sino siya. Ganun ba? Tinutukoy ba niya ako?
Hindi ba dinala na ni Jingting? Sinasabing matagal siyang naninirahan sa ibang bansa? Baka isang prinsesa ng ibang bansa? Matagal sa ibang bansa? Prinsesa? Ito ba ang taong napakahalaga sa kanya? Eh ako naman, ano na ako? Chow, tanggapin mo na ang realidad. Ikaw lang naman ang nagbuntis dahil sa isang aksidente. Kaya mo lang nasiyahan sa mga nangyari ngayon. Siya ang prinsipe ng Beijing Circle. Paano kanya mapapansin? Hala. Hala. Lin Jiao, paano ka pa nangahas lumabas at harapin ako? Zhou Yao, anong gusto mo? Babae! Halos magkatuluyan na kami ni Jingting. Tapos dumating ka at nang himasok sinira mo pa ang engagement ko. Tapos nagtatanong ka pa kung ano ang gusto kong gawin? Hindi ako nang himasok. Wala na akong ibang magawa. Si Jingting lang ang nagawa kong lapitan. Dahil sa'yo, iniwan niya ako. Iniwan niya ako dahil sa'yo. Mabangis na babae. Hindi ako ganon. Ang sabi mo wala pa? Ang damit na ito ng unang ginang ng pamilyang gisuot na niya. Sayang naman. Ang damit na ito, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isa lang ang ginawa nito. Matagal na niyang ibinigay yan sa akin ng lola. Yun ang suot ko ngayon. Kung ganun, ang kaparehong damit na suot niya paano nangyari yon? Peke naman siguro. Nagsusuot ng peking gown para magyabang. Babae, tanggalin mo yan agad. Hindi, wala akong peke. Ibinigay ito sa akin ng lola. Hindi ito peke. Paano naman makakagusto ang lola sa'yo? Tangal na yan. Huwag. Kinuha mo ang lalaki ko. Sinira mo ang plano ko. Una, kukut-kutin ko ang balat mo. Tapos, bubutasin ko ang mukha mo. Gusto mo naman ang damit na yan, di ba? Oh, papangitin kita. Gagawin kasi nga basal mo. Wag. Lina, bigla kang nandito? Anong ginagawa mo dito? Nasaktan ka ba? Wala. Ayos lang ako. Salamat. Ang ganda-ganda mong bata. Paano ka napasama sa ganitong pagpapatong talo? Napakakaawa naman. Zhou Yao, bakit mo siya binubuli? Hindi siya higit pa sa nagsusuot ng peke. Anong mali kung turuan natin siya ng leksyon? Peke. Zhou Yao, sa ang mata mo nakita na nagsusuot siya ng peke. Pero ang damit mo ang pangit naman ng kopya. Hindi pwede. Regalo iyon mula sa matriarka ng pamilyang Gu. Ito ang simbolo ng unang ginang ng pamilyang Gu. Hindi ito peke. Hindi nila matatanto iyon. Pero hindi ako. Sinasabi ko na peke ka. Talaga, peke ka. Bakit naman? Dahil ako ang gumawa ng damit na ito. Ako ang designer. Ano? Siya pala ang nagdisenyo ng damit na ito. Akala niya, nagsuot lang siya ng kaparehong damit. Akala niya magiging unang ginang ng pamilyang Gu. Napakakaawa at nakakatawang payaso. Baka naman. Baka siya ang napakahalagang tao para kay Jingting. Ang tinutukoy ni Lola bilang may hawak sa pamilyang Gu. Napakadangal at elegante niya. Kung ihahambing sa kanya ako, payaso lang. Babae lang siya. Wala kang karapatang isuot ng damit na ito. Ako lang, ang pinakabagay sa tumatayong katabi ni Gu Jingting. Tumayo sa tabi ko. Karapat dapat ka ba? Ayos ka lang ba, Jiao Jiao? Ayos lang ako. Jingting, Lumayas. Ang bagal mo namang kumilos. Sayang, na-miss natin ang magandang eksena kanina. Siya ba ang sinundo ni Jingting? Hindi ba ipakikilala ni Jingting ng maayos? Pasensya na. Kung ako'y sa gabal, aalis na ako. Masyado kang nag-iisip. Aalis na ako ngayon. Jiao Jiao, ano ba ang nasa ulo mo? Ano-anong kalat ang iniisip mo? Grabe, ang tanga ng dalaga. Pasensya na. Alam ko, hindi ako karapat-dapat kay Jingting. Nasira ko pa ang damit na dinedesign mo. Talagang pasensya na. Ay naku, huwag kang umiyak dahil lang sa damit. Talaga namang para sa akin ang damit na to. Dinisenyo. Para sa magiging hipag namin. Ngayon lang nahanap ang tunay na may-ari. Tingnan mo, swak na swak sa iyong suot mo. Hindi ba't patunay yan? Ikaw at si Jingting? Tadhana ba kayo?
Manuga. Hindi kayo ni Jingting. Anong pumapasok sa ulo mo? Mga kalat na isip. Ito ang pinsan kong babae. Kanina, baby ko yon. Nagseselos ka ba? Ay nako, kung alam ko pa, mas magtatagal pa sana ako. Makakatulong pa ako sa inyo. Bilang mag-asawa para mas maging close pa kayo. Sige na, ate. Tigilan mo na siyang biruin. Ipakilala ko uli si Lina, pinsan ni Jingting. Kakabalik lang mula sa ibang bansa. Nakilala ko na siya dati. Oo, nakita ko siya noon na naka-open ng shorts. Ate, Pasensya. Nagkamali ako ng pagkaintindi. Akala ko si Jingting. mahalaga talaga siya. Pero, hindi naman kailangan ako ang sumundo mismo. May ibang taong sumundo. Isang nakatatandang kamag-anak. Malalaman mo rin mamaya. Isang nakatatanda? Ang corny naman ninyo. May lakad pa ako. Aalis na mag-enjoy kayo. Bye! Zhou Yao, bakit ka pa nandito? Umalis ka na. Ngayon ang araw ni Gu Jingting. Ipinapahayag niya ang nalalapit na kasalan ang kanyang magiging di kasintahan. Ikaw, hindi pa inanyayahan pumunta ka na lang. At nag-aaway ka pa, inaapi mo pa si Zhao Zhao. Anong gusto mong gawin dito? Gu Jingting, linawin mo muna. Ako ang iyong childhood sweetheart. Sino ba naman ang babaeng ito? Wala siyang iba kundi lumalapit para sa pera. Para sa kapangyarihan isang babaeng mapanlinlang na uakyat sa iyong kama. Hindi mo dapat apihin ang mga tao ko. Dalhin ninyo siya palabas. Ngayon din. Gu Jingting, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin? Gagrahaming babae, bitawan mo. Kakagating ko ang mukha mo. Sino mang aapiin ang anak ko? Hindi pwedeng alapin ang anak ko! Gu Jingting, iginagalang ko kayo bilang nangunang pamilya sa lungsod. Nagtiis kami sa maraming bagay. Ipinakasal ko ang anak ko sa inyo. At kayo naman, hindi ba karapat-dapat kayong magbigay ng paliwanag? Kayo, ang pamilyang Zhou matagal ninyong pinagplanuhan ang pakikipag-ugnay sa pamilyang Gu. Lahat iyan ay para sa kapakinabangan. Bakit kayo nagpapanggap na biktima? Pero totoo naman ang pag-ibig ko sa'yo. Kaya ba't nilaslas mo ako ng gamot? Kaya ba't ginamit mo ang anumang paraan binastos mo si Zhao Zhao? Gu Jingting, dahil sa babaeng ito na mababa ang tingin namin ng dangal ng pamilyang Zhu tinapak sa putik. Ginawang katatawanan ng kabiserang lungsod. Hindi namin papabayaan to. Palagi kitang tinatawag na Ginoong Gu Jingting. Pero ang pamilyang Gu ninyo dahil sa kanya walang pusong nagmalasakit. Pinalis ninyo kami. Itong utang na to hindi ba dapat ding pagbayaran? Sige. Paano nyo balak yan? Alisin ninyo ang murang babaeng yan. Ipasa ninyo sa amin para ayusin. Tama! Ipasa sa amin! Kung hindi, mapapahiya ang ating angkan! Ang dangal ng mga angkan ay nasa akin. Hindi kasing halaga kahit isang hibla ng buhok ni Lin Zhao Zhao. Dahil lang sa isang babae, sinakripisyo ninyo ang dangal ng pamilya. Paano pa magtitiwala ang mga tao sa pamilyang Gu? Kung hindi maganda ang pamamalakad ng pamilyang Gu, ang posisyon bilang nangunguna sa kabiserang lungsod, ibigay na ninyo sa karapat-dapat. Handa akong itulak na maging nangunguna ang pamilyang Zhou. Gu Jingting, hindi mo inaasahan. Diba? Nahaharap kayo sa pagsalungat ng maraming pamilya. Lahat to dahil sa babaeng to. Ako ang may sala. Humihingi po ako ng tawad. Pakiusap, huwag ninyo siyang pahirapan. Magsorry ka. Ngayon, marami na kayong mga angkan na nasaktan. Baka kailangan mong lumuhod. Pero baka huli na para dyan. Zhao Zhao, nandito ako. Hindi mo kailangan mag-sorry sa sino man. Pinapasan ninyo ang lahat ng sisi sa isang mahihinang babae. Nakakahiya naman. Gu Jingting, tatanungin kita ng huling beses. Talaga bang para sa babaeng ito ay handa kang makipaghiwalay sa amin, sa aming mga angkan? Si Lin Zhao Zhao ay babae ko. Sa katawan niya may dugo ng pamilyang Gu. Ngayon, kung sino man sa inyo ang umatake kahit sa isang daliri lang niya, sisiguraduhin ko na maglalaho kayo ng tuluyan sa kabiserang lungsod. Ay, ang romantiko naman. Mahirap mahalin ang babae kaysa ang kaharian. Kung ganon, ibigay na ninyo ang unang pwesto ng lungsod. Isuko nyo na. Pakyawan na ang pamilyang Gu. Matagal na namin silang inaabala. Ngayon, magkaisa tayo. Ibagsak natin ng tuluyan ng pamilyang Gu. Ang pantahimik namin, ang pamilyang Pan at pamilyang Ye. Simula ngayon putulin na namin ang anumang ugnayan sa pamilyang Gu. Ano ba yan? Talagang ibaboycott na ba nila ang pamilyang Gu? Magbabago na ba ang ihip ng kapangyarihan? Sa kabiserang ito, pagkatapos nito, mula ngayon, pamilyang Zhou na ang uunahin. Jingting, anong gagawin natin? Isang payaso lang yan. Ang katayuan ng pamilyang Gu hindi pa rin nila matitinag.
Naitulak na sila hanggang ganito na. Pinipilit pa rin nilang magpakatatag. Ang pamilyang Gu ay naging numero 1 sa kabisera. Lahat ay nakasalalay sa mga koneksyon ni Lolo Gu. Matagal na siyang hindi bumalik. Di masasabi kung buhay pa siya. At ikaw, isang batang walang karanasan lamang. Pinapangarap mo pang manatili sa pwesto ng numero 1 sa kabisera. Nagkaisa na kami kasama ang maraming makapangyarihang pamilya. Sabay-sabay naming sasalungatin ang pamilyang Gu. Kahit napakalakas ng kapangyarihan ng pamilyang Gu sa pagkakataong ito, tiyak na kayo ang matatalo. Gu Jingting kung handa kang talikuran ng babaeng ito. Ang pamilyang Ju, isipin namin kayo'y bigyan ng 100 palabas para hindi naman kayong mabigo ng todo at mapahiya. Huwag kang matakot. Puprotektahan ko kayo ikaw at ang bata. Kung ganoon, huwag ninyong sisihin ako kung hindi ako magpapakumbaba. Ang lahat ng mga pangunahing pamilya, dakpin ninyo ang mapaminsalang babaeng iyan. Idakip na siya. Dumating na ang punong lolo ng pamilyang Gu. Titingnan natin kung sino ang aawang gumalaw sa ating manugang. Lin Jiaojiao, siya ang kinilalang manugang ng pamilyang Gu. Hindi ko kayo papayagang magbulungan at maghusga ng basta. Aba, buhay pa pala ang punong lolo ng pamilyang Gu. Lolo, nandito na pa kaya? Magaling ang ginawa mo. Ikaw ang si Jingting, ang manugang na lagi kong binabanggit. Oo, hindi masama. Hindi masama. Hindi ko inakala buhay pa pala ang punong lolo ng pamilyang Gu. Kung ako ang mamatay, magagawa na ninyo sa pamilyang Gu na umatake ng walang takot at walang habag. Hindi namin magagawa, hindi namin. Sobrang lampas ang ginawa ni Jingting ngayon. Dahil lang sa isang babae, nilunod niya sa lupa ang dangal ng aming angkan. Hindi ninyo dapat subukan. Si Jingting ang itinakda kong tagapagmana. Si Jiao Jiao ang itinakdang manugang ng pamilyang Gu. Kung susubukan ninyong puwersahin sila, parang nilalabanan ninyo ako mismo. Punong lolo, patawarin ninyo ako pakiusap. Anong klaseng angkan ba ang pamilyang Zhou kayo? Habang wala ako, sinubukan ninyong durugin ang pamilyang Gu. Akala ninyo makakamit ninyo ang pagiging nangungunang angkan sa lungsod. Karapat-dapat ba kayo para doon? Punong lolo, nagkamali kami. Pakiusap, patawarin po kami, punong lolo. Ang pamilyang Gu pa rin ang numero 1 sa lungsod. Mula ngayon, itinalaga ko si Ting Ye bilang pinuno. Ipinapahayag ko si Lin Jiaojiao bilang unang ginang. Ngayon alam na natin bakit hindi ninyo sinabi kanina. Susunod ako kay Lin Jiaojiao. Sabi mo, paano mo gustong ayusin sila? Ako. Bakit ka nagdadalawang isip? Jingting, hindi na lang bahayaan na natin? Dahil mabait si Jiao Jiao ngayon, palalampasin ko na kayo. Salamat po, unang ginang. Mula ngayon, susunod lang ako sa binatang Ginoo at sa unang ginang. Salamat po, unang ginang. Maaaring mapatawad ang parusang kamatayan, ngunit hindi nila maiiwasan ang parusang buhay. Mula ngayon ang pamilyang Gu. Sa buong mundo ipagbabawal namin ang pamilyang Zhou, pamilyang Zeng, pamilyang Pan, Ye at Sun. Lahat ng pamilyang kasama sa pakikipagtulungan, kailangang sa loob ng 3 araw putulin ang lahat ng ugnayan. Kung hindi, hintayin ninyo ang parusa mula sa pamilyang Gu. Layas kayo! Lin Jiaojiao, hintayin mo ako. Jiao Jiao, pumati ka sa lolo. Magandang araw po, Lolo. Mabuti! Magaling, magaling. Panayad at mabait. Akma sa bahay at sa tungkulin. Mula ngayon, ikaw ang magiging unang ginang ng pamilyang Gu. Grabe ka namang ulila. Pinaliwanagan mo na naman si Jiao Jiao, hintayin mo. Aayusin kita. Lola, mabuti siya kay Jingting sa akin. Ang bait na dalaga. Kita naman, kinakampi siya sa'yo. Buntis ka ng apo ng pamilyang Gu. Kung a-abusing siya sa'yo, papatalsigin ko siya sa bahay. Lahat ng ari-arian ay mapupunta sa'yo. Salamat po, Lolo. Hindi niya gagawin iyon. Ngayon, ako, si Gu Jingting, ay magpapahayag sa lahat. Ang aking asawa ay iisa lamang, Lin Jiaojiao. Sino man namang abuso kay Lin Jiaojiao ay laban sa pamilyang Gu. Sige! Jiaojiao, kahit hindi pa tayong matagal magkakilala, maaaring hindi mo pa ako lubos na kilala. Ngunit, bigyan mo ako ng kaunting panahon.
Pakakasalan mo ba ako? Hindi ba iyon ang sinasabing luha ng bituin ba iyon? Lumabas ang luha ng bituin kagabi sa pandaigdigang auction binili ng isang misteryosong mamimili sa napakataas na presyo na 470 milyon. Hindi inaasahan. Ang misteryosong mamimili pala ay si Gu Jingting. Si Gu Jingting pala. Ang bongga ni Gu Jingting. Sangayon ako. Jingting Jiao Jiao. Late na. Umuwi ka na. Teka, kapag natapos ako, rito uuwi na ako, okay? Halika, yakap muna. Parang naririnig ko yung tibok ng puso nila. Huwag ka nang magbirong yon. Magmadali ka na. Sige, pag uwi mo, mag-ingat ka, okay? Huwag kang mapagod. Mm. Bye-bye. Hindi ba umuwi kagabi ang binatang Ginoo? Nako, kailangan pa bang itanong? Buntis ang ginang ngayon kaya hindi na siya pwedeng gawin yun. Eh paano naman yan aayusin ng binatang Ginoo? Yun nga, narinig ko na marami sa mga lalaki pagkatapos magbuntis ang asawati nila napipigilan ng tukso. Mga lalaking nagkakaroon ng relasyon habang buntis ang asawa. Marami yan. Magandang umaga, Ginang. Wala pa ba si Gu Jingting? Ulat po, Ginang. Mukhang natulog ang binatang Ginoo kagabi. Natutulog siya sa opisina kagabi. Nag-overtime na naman siya. Paano niya magtatagal kung ganyan ang katawan niya? Mamaya gagawa ko ng sabaw at ipapadala ko sa kanya. Sige. Hoy, Maaga pa lang gumawa na ng sabaw ang binatang Ginoo at ang unang ginang at personal pa nilang dinadala. sige, alam ko na. Ganito pala, kapag inaalala ka ng iba, bakit hindi ko agad nakilala si Lin Jiao Jiao? Ang bango naman. Jiao Jiao. Ang aktibo mo ngayon. Ikaw pa rin ba ang aking munting baby? Kuya Gu Jingting, Zhou Yao, bakit ka nandito? kumusta ka kamakailan? Humalis ka! Ayokong makita ka pang muli sa buhay ko. Jiao Jiao. Jiao Jiao, hindi kita papabayaan. Ingatan ng bata. Jiao Jiao, hindi kita papapahamak. Kaya mo yan. Jiao Jiao. Ginoong Jingting, kahit pumasok po kayo, hindi po kayo makakatulong. Maghintay po kayo sa labas. Iligtas ninyo ang asawa ko. Kailangang mailigtas ang asawa ko. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin namin na makakaya. Sana. Binatang Ginoo, huwag kayong mag-alala. Sigurado, magiging maayos ang unang ginang. Sana. Ginoong Gu, kambal, isang lalaki at isang babae. Ligtas din ang unang ginang. Kambal? Ayos. Pasensya na. Dapat nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi sana nangyari to sa'yo. Gu Jingting, huwag kang mag-sorry sa akin. Ano ang tinawag mo sa akin? Ipinanganak na ang bata. Dapat na akong umalis. Jiao Jiao. Alam ko, ako ang nagkamali. Pero,
Anong karapatan ko na sisihin ka? Hayaan mong may ibang sumama sa'yo mula ngayon. Bakit mo pa gustong umalis kung ganyan? Ang pagkikita na Tinay, isang aksidente lang. Ngayong ipinanganak na ang bata. Tapos na ang tungkulin ko. Hindi ba sa mga araw na ito, hindi mo ba ako minahal kahit konti? Ang pinakamahalaga ngayon, Chow Chow, alagaan mo muna ang katawan mo. May kailangan ka pa ba? Pagkatapos natin makalabas ng ospital, pag-usapan natin, okay? Lola, Jiao Jiao, salamat sa pagod mo. Gusto kong mahaplos. Yakapin ang baby. Hindi pwede. Sabi ng doktor, mahina ka pa. Huwag kang magpagod. Tunay nga ang aking dalawang anak ay mapupunta lang sa pamilyang Gu. Chow Chow, magpagaling ka muna. Pag gumaling kapag kalabas mo ng ospital, ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Kabilang na ang kalayaan mo. Binatang Ginoo. Ihanda para kay Chow Chow ang 500,000 at isang villa. Pipiliin ang villa sa tahimik na lugar. Mas mabuting malayo siya mula sa atin. Opo, naintindihan ko. Gano'n na lang ba agad papaalisin ninyo ako? Lin Chow Chow, kaysa maghintay na magsalita sila, mas mabuting umalis ka na ng kusa. Umalis kang kusang loob. Sana ganito. Mapaalam nito sa kanya ang tunay kong hangarin. Para manatili siya sa pamilyang ko. Unang ginang tiyak na mararamdaman niya ang damdamin mo. Ate, Huwag mo na akong abalahin tungkol sa pera. Wala na kaming kaugnayan. ate, dumating ako ngayon para sa'yo. Hindi para humingi ng pera. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ang totoo, ang nanay ko malapit na siyang mamatay. Hindi pwede. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, nitong mga nakarang taon, matagal nang may malubhang sakit ang nanay ko. Bihira ka lang umuwi, kaya hindi mo alam. Simula na nga na tumagal pa siya hanggang ngayon. Gusto pa niyang makita ka ng huli. Mag-sorry siya ng harapan sa'yo. Sige, alam ko na. Jiao Jiao! Pumalik ka na. Huwag ka nang bumangon. Siguro ito na ang kaparusahan ko. Nasa nakaraan na yan. Huwag mo na itong banggitin. May natitira pang pera sa card na to. Kunin mo muna para sa bayad sa ospital. Mas importante ang kalusugan. Pera? Jiao Jiao, hindi ko pwedeng tanggapin ang pera mo. Pabayang hinihingi ko. Hindi lang maliit na halaga. Chow Chow. Fuling, Binatang Ginoo! nasaan ang unang ginang? Wala ba siya sa loob? Karaniwan siya sa oras na ito. Lumabas lang siya para huminga. Ihanda ang sasakyan. Hahanapin ko siya. Opo, Binatang Ginoo, kalma lang po kayo. Lumabas lang ang unang ginang para maglakad. Siguro, ayaw niya rin na ganitong magarapong paghahanap sa kanya. Pwede na kung ako na lang ang hahanap. Sige. Kung mahanap, sabihan ninyo agad ako. Anong gusto ninyo? Bakit? Siyempre, pera. Ganoon lang ang pera ko. Ibinigay ko na sa inyo lahat. Ganon lang. Huwag kayong magpanggap. Ang unang ginang ng pamilyang Guang may ganon kaunting pera? Ang gusto nila ay gamitin lang ako bilang panganganak. Baka hindi ako sulit kahit sa halagang yon. Babae? Ibigay na ang telepono ni Gu Jingting. Sabihin ninyo sa akin. Ano ang gagawin ninyo? Sabihin mo magdi-divorce ka para hatiin ang yaman at ipapadala niya ang 30 bilyon. 30 bilyon? Baliw ba kayo? Baliw! Inalagahan ko siya ng mahigit 10 taon. Ipinakasal ninyo ang pamangkin ko sa kanya. Mahigit ba yan sa 30 bilyon? Kahit ibenta ninyo ako, hindi ako nagkakahalaga ng ganyang halaga. Sa tingin nila, wala akong halaga. Kung ganon nga, huwag niyong sisihin ako. Wala nang kapatid na pagkakaibigan. Anong gagawin nyo?
Bitawan niyo ako, anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako! Sisindihan namin ka. Gagamit kami ng mataas na purong alkohol. Nalulunod na kayo sa kabaliwan! Kung hindi namin makikita ang 3 bilyon ngayon, huwag kang aasal, lalabas ka ng buhay dito. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Lin Jiao, huli na akong magtatanong sa'yo. Tinatawag mo ba siya? O hindi? Tinawagan ko pero wala ring nangyayari. Sa tingin nila hindi ako nagkakahalaga ng 30 bilyon. Baby, umalis na si Mama. Hindi dahil hindi ka mahal ng Mama kundi dahil hindi ako nababagay sa lugar na to. Ipagbigay alam sa lahat. Gawin ang lahat ng kailangan hanapin. Si Xiao Xiao! Kung wala siyang halaga, mas mabuti pang mamatay na lang siya. Mamatay na siya. Xiao Xiao, Kayo! Nangahas kayong mga api sa unang ginang ng pamilyang Gu! Mukhang sawa na kayong mabuhay. Xiao Xiao. Uuwi na tayo. Uwi. Bakit ka pa uuwi? Hindi ba ipinanganak na ang bata? Sino nagsabi sa'yo niyan? Ang gusto ko lang ay ang anak natin. Pero, hindi ba napag-usapan ninyo kung paano ninyo babayaran ang mga gastos ko? Unang ginang. Sinabi ninyo yung isang mansyon ba yun? At yung 500 million pa? Unang ginang po. Nagkamali po kayo tungkol sa binatang Ginoo. Iyon ay regalo ng binatang Ginoo para panatilihin kayo. Regalo niya iyon para sa inyo. Talaga ba? Xiao Xiao, sabi ko na nga, hindi ka lang ina ng bata. Ikaw rin ang babae ni Gu Jingting. Uuwi na tayo, okay ba? Marahil pagkakataon lang ang pagkikita natin. Pero gagawin kong sigurado ang kaligayahan mo na maging isang tiyak. Halika, halika. Tingnan dito! Ngiti naman, ngiti! Tingnan dito! 1, 2, 3.